So ito mga boss, na tapos na natin. Ayan, ganito lang siya kasimple. So paano ba ginagamit ito, no? Ayan, at naglagay na rin ako ng kanyang stopper. Ayan, pag pinisil mo, ayan, magi-stop siya doon, bubunggo siya doon para hindi masyadong malaki yung butas natin. Na-adjust natin yung butas nito sa linagay kong stopper na to. So pag nakuha na natin yung butas nung 1/8, so halimbawa 1/8 lang, ayan. Sample muna natin, no, mga boss, para makita nyo. So halimbawa 1/8 lang. So ayun guys, at ito yung isi-share ko sa inyo ngayon mga boss, no, kung paano ko ginawa ito at kung paano natin magagamit ito. So para ito sa mga metal installer at saka sa mga nagme-metal paring na rin. Ayan. So napakadali lang to mga boss. So pag meron kayo nito, mapapabilis ang inyong trabaho at makakatipid kayo sa So ito yung ating mga kakailanganin mga boss, no. Kailangan meron tayong flat bar. Ayan, nakakinat ko na siya mga boss para hindi na lang tumagal yung ating video. Ayan, at so dalawang 10 inches. Ayan, dalawang 10 inches yan, no. Ayan, at saka dalawang, ayun, 5 and 1/4, dalawang 5 and 1/4 mga boss. At binutas ko na rin siya. Ito yung dalawang 5 and 1/4. Ayan, nakabutas na yan sa center, naka-center yung butas, tsaka isa dun sa dulo. Ayan, at saka isang, ito naman, ayan siya, 3.5 inches, dalawang 10 inches, dalawang 5 and 1/4, tsaka isang 3.5 inches. At ito pa yung pinakamaliit mga boss, no, na flat bar. Ayan, 1.5 inches naman siya. Ayan, at saka itong pinaka handle nya 7 inches. Ayan, 7 inches siya. At meron tayong stainless. Ayan, na nakatulis na siya, tinulis ko na rin siya mga boss, no. At ito na tubo, wala akong tubo. Ito meron ako sirang riveter. Ito kinuha ko na lang to. Ayan, tingnan natin mamaya kung saan magagamit to. At saka itong kanyang spring. Ayan, at saka isang tornilyo mga boss. Ayan, at itong stainless pipe. Ayan, tignan natin kung malalagay natin to bilang magsisilbi niyang handle. So i-weld muna natin mga boss. Ayan guys, no, ito siya pag na-weld na. Ayan, naka-weld na siya. So ayan, ganyan lang siya kasimple. Ilalagay muna natin yung kanyang handle. Ito yung binutas natin, nakabutas na kanina. Ayan, maglalagay tayo ng washer para dito. Kabilaan yung paglalagay natin ng washer mga boss, no, para
para mag ano siya, mag-fit. So iputulin na lang natin ito mamaya. Masyado mahaba yung nabili ko yung tornilyo. Ayan siya. So ganyan siya mga boss, no? So siyempre kukurkulayin natin yung pinaka ano nito. Baliktad siya. Kukurkulayin muna natin itong kanyang haba. Ayan. Mga boss, no? Ito yung magsisilbing pambutas niya, itong stainless. Ayan, at wineld ko lang siya ng nakati. Ayan, nakati siya, tapos pinasok ko lang dito sa binutas nating flat bar. Ayan, nakapasok na yung kanyang magsisilbing pambutas. So kailangan meron tayong spring. Ayan, at i-weld na natin dito ngayon. Ayan, i-weld na natin ngayon. So nagpi-play siya, no mga boss. Ayan, nagpi-play siyang ganyan. I-weld natin dito ngayon. Ayan, sa kanyang pinaka mount nya. Ayan. Ayan. So kung mapapansin nyo mga boss, hindi siya diretso. Ayan. So pag pinisil natin yan, dun siya diretso, no? Ayan. So i-weld ko muna mga boss. Siya. Ito guys, no, nai-weld ko na dito. So pinutol ko na rin tong bilang magsilbing handle niya, no. So ilalagay muna natin tong kanyang handle para, at dito sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin, no. So pag meron kayo nito mga boss, napakadali ng trabaho. Tipid siya sa oras, or kahit wala kang drill or barena, makakapagtrabaho ka bilang gamit ito. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya, saan pwedeng gamitin. So i-weld ko muna to mga boss. So ito mga boss, na tapos na natin. Ayan, ganito lang siya kasimple. So paano ba ginagamit ito, no? Ayan, at naglagay na rin ako ng kanyang stopper. Ayan, pag pinisil mo, ayan, magi-stop siya doon, bubunggo siya doon para hindi masyadong malaki yung
butas natin. Na-adjust natin yung butas nito sa linagay kong stopper na to. So pag nakuha na natin yung butas nung 1/8, so halimbawa 1/8 lang, ayan. Sample muna natin no mga boss para makita nyo. So halimbawa 1/8 lang. 1/8 lang siya. Ayan. Ayan. Pisilin lang natin, ayan, butas na mga boss. Ayan siya. So tignan natin yung kanyang yung 1/8 ito. Ayan, sakto-sakto siya mga boss, no? So yung ginawa natin na to mga boss, makakatipid tayo sa unang-una sa talim. At pangalawa, makakatipid tayo sa oras ng trabaho, mapapabilis yung trabaho natin at kahit wala tayong gamit na drill or barena, halimbawa walang power, pwede to mga boss kung ginawa natin. So halimbawa sa metal paring naman, ito metal paring, no? Pasensya na mga boss, no? Wala akong ganong stock na paring dito. Ito lang yung ano. Ayan. So halimbawa nagme-metal paring ka, ayan siya. So pisilin mo lang, butas na yan mga boss, no? Ayan. Ayan siya. Ayan. So yung magre-rebet na lang tayo mga boss. Ayun, sakto-sakto yung kanyang rebet na 1/8. So halimbawa kung 532 naman yung ginagamit nyo rebets, mag-a-adjust lang kayo dito. Dito tayo mag-a-adjust. So i-atras lang natin to para ma-adjust yung ating ginawang pang butas nito. So yung pang ano natin kasi nito, yung pambutas natin dito is matulis siya. So nandito yung adjust niya kasi palit yung palaki siya. So atras lang natin to. Yan, kung gusto mong malaki yung butas, i-atras lang natin siya. So ayan, i-atras ko siya mga boss. Halimbawa 532 naman siya. So ito, pisilin natin, ayan. Ayan. Ayan, napasobra pa sa 532. So itatas natin ng konti para makuha natin yung sukat na 532. Ito dito. Ayan. Ayan naman yung 532 mga boss, no? Ayan. So sa 1/8 naman tayo. Angat ko ng konti. Ayan. Ayan. Ayan yung pinagkaiba ng 532 tsaka 1/8. So ito lang mga boss. Napakadali lang. So gawa na kayo mga boss para mapadali rin ang inyong trabaho. Ayan, magagamit ito sa pag-span drill at sa pag metal paring. Ayan, magagamit ito sa spandrel metal paring. So wala lang akong spandrel dito sa bahay na wala akong stock kaya hindi ko napakita sa inyo, pero ayan na mga boss. Okay mga boss,